Makasaysayang araw po, it's showtime! Kamakailan, isang kahilingan mula sa mga netizens ang lumabas na humihiling na ihanay sa mga gagawaran ng orden ng pambansang alagad ng sining, si Fang Ed. Ang sinasabing pinakamatanda, kung hindi man pinakahuling tradisyonal na mambabatok o tattoo artist mula sa Kalinga. Ilang dekada na ang nakalilipas, kapag may tattoo ka, isa lang ang kahulugan nito sa nakararami. Ex-convict ka mula sa bilibid. Ngunit, kung titignan, bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ang tattoo o tinatawag na batek o fatek ay simbolo ng karangalan ng mga mandirigma. Sa guhit na ito noong 1590s na nasa Boxer Codex, makikita ang dalawang hangaway mula sa gitnang Pilipinas ng mga Espanyol na pintados. Ayon sa ilang eksperto, ang fatek ay isang forma ng anting-anting ng mga mandirigma na nagsisilbing espiritual nilang baluti. Kaya naman, ang magaling na mandirigma ay maraming batik, hence batikan. Ngunit, sa modernong panahon, sinasabing nawawala na raw ang forma ng tattoo na ginagawa ng mga katutubo. Kaya naman, nakilala si Apo Fang Ed, ang 95 years old na mambabatak mula sa grupong Butbut sa Buskalan, Kalinga. Ang pinatay na tribal leader nung panahon ng diktadura, ang matapang na si Macleing Dulag, ay isang datong Butbut. Ang kanilang sining ay sinuri ng antropologong si Annalyn V. Salvador Amores sa Tapping Inc. Tattooing Identities, ang pinakakomprehensibong dokumentasyon ng pamamatok na isinulat ng isang Pilipino. Ayon sa kanya, ang mga fatek ay nagsisilbing sinupan ng kasaysayan at kalinangang Butbut na nasa kanilang mga katawan. Nagtataglay ito na ang mga alaala at talambuhay ng mga nagtataglay nito. Ang disenyong halimbawa ay pinaniniwala ang maaaring i-camouflage ang isang mandirigma upang maging ligtas mula sa panganib o baluti laban sa atake ng kalaban. Gayun din, ito ay proteksyon ng kababaihan mula sa espiritu ng mga kalabang grupo. Sa makatwid, tattoos are inseparable from the person's body, which in turn represents the Kalinga self. Ayon sa aklat, natuto lamang si Fang Ed nung bata siya sa panunood sa mga mambabatak. Magaling pa rin siya dito kahit na malabo na ang kanyang mata. Gamit niyang pantato ay uling mula sa sinunog na balat ng isang pine tree na inilalagay sa balat ng tao sa pamamagitan ng pagpukpok sa isang tinik mula sa kalamansi gamit ang isang kawayan. Ayon kay Haiz Ramos ng blog na Journeying Pinay, kapag umaaray ka, kakantsawan ka niya sa pamamagitan ng pagkurot sabay ngingiti. Nagtatsyant rin siya ng kanilang ulat ginagawa ang fatek. Maging si Amores ay naranasan din ang malagyan ng tattoo ni Fang Ed. Ayon kay Amores, simula nang mabigyan pansin ng international media si Fang Ed, nagkaroon ng muling pagkabuhay ng sining sa bagong mga paraan ng pagtatatu na gumagamit pa rin ng mga disenyo mula sa Kalinga. Gayun din, dinadayo na sila ngayon ng mga turista, lalo na ng mga Pilipinong matagal nang nasa ibang bansa ngunit nais muling maranasan ang kanilang pagka-Pilipino. Yun nga lang, maaaring igawad din kay Fang Ed ang gawad manlilikha ng bayan na siyang ibinibigay talaga sa mga batikan sa mga tradisyonal na sining, sapagkat siya ay buhay na manifestasyon ng ating nagpapatuloy na kultura. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shoutout.